Hindi porke may lisensya ka, pwede mo nang imaneho yung sasakyan mo. Parang labo naman yata. Pag-usapan natin. Bago natin ito ganyan, mga brother, napansin namin na karamihan sa mga nanonood sa inyo hindi pa naka-follow at naka-subscribe sa mga channel at pages ng Motor ni Juan. Uy, malapit na tayo mag 2 million followers sa Facebook. Marami akong regalo para sa inyo. Kaya as early as now, follow and subscribe na sa mga pages. Saka syempre, malaking matutulong na inyong mga like, comment, and share para mapanood pa ng ibang mga brother natin itong mga videos natin na ganito. Sa mga lisensya, mga brother, katulad nito, yung lisensya ko, may mga tinatawag na driver's license codes. Yan ang magde-determine kung anong sasakyan ang pwede mong imaneho. Ang ibig sabihin, as early as now, kailangan mo nang i-check sa yung driver's license mismo kung anong restriction code or kung anong driver's license code yung nandyan. Kasi baka naman nagmamaneho ka na ng motor mo o kung ano man yung sasakyan mo, pero hindi pala pasok yung driver's license code na nandyan sa lisensya mo. Pag na-checkpoint ka, yari ka. Pag nagkaroon ka ng violation, yari ka pa rin. O kaya naman, dahil sobrang kumpiyansa mo, may lisensya ka na, nang hiram ka ng sasakyan ng iba na hindi mo pala alam kung pasok dun sa driver's license code na meron ka, tapos mahuli ka, wag naman sana maaksidente ka o kaya magkaroon ka ng violation, mas doble lagot ka na naman. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ano-ano nga ba itong mga driver's license codes na to na dapat nasa lisensya mo. Depende sa kung anong sasakyan ang minamaneho mo. Yung term na restriction code dati at saka driver's license code ngayon, iisa lang yon. Nagkaroon lang ng pag-update ng category at saka ng term, yung mismong code natin, kaya huwag tayong magigito. Kaya ang tawag ng iba sa mga code na yon dati is restriction code, yun ang nakagawian. Yung iba naman, yung ngayon, is driver's license code. Sa loob ng video na to, pag-uusapan din natin yung mga katumbas ng mga dating restriction code, ano na yung katumbas niyan sa mga driver's license code ngayon. Pero dun muna tayo sa basic. Ano-ano ang mga driver's license code, at least the most commonly used na dapat meron tayo, at anong sasakyan ang pwede mong imaneho kapag yung mga driver's license codes na yan ang hawak mo. Yung mga driver's license codes na yan, it varies from category A hanggang CE. Isa-isahin na natin. Unang driver's license code is A, motor. Mapa-scooter, mapa-manual, mapa-maliit na motor hanggang malaking motor, basta two-wheeled vehicles, it falls on a category A. Katulad nung bago kong motor na AX180, meron akong Suzuki Bergman EX, meron din naman ako. Ito, yung Moto Morini Mezzo 6.5, 650cc to. So, it falls under the driver's license code A. Sa category na yan, meron niyang mga tinatawag na sub-category. Kumbaga, anong uri, anong tipo ng motor yung minamaneho mo. Yung AL1 is any two-wheeled vehicle na hindi nag-exceed ng 50 km per hour. Yung L2 naman is any three-wheeled vehicles na hindi rin nag-exceed ng 50 km per hour. At anything over 50 km per hour, yan ay falls into the subcategory of L3. Yan yung driver. So, kung ikaw ay nagmamaneho ng motor at falls into those category, kailangan meron kang driver's license code A sa lisensya mo. Meron din naman tayong tinatawag na A1, driver's license code A1, mga brother. Yan ay para naman sa mga tricycle, mga three-wheeled vehicles that falls into a certain category. So, hindi porke marunong ka na magmotor, magta-tricycle ka na rin. Kailangan i-check mo kung merong A1 na driver's license code yung code na nasa lisensya mo. Ang ilang example ng mga three-wheeled vehicles na to o mga tricycle is yung mga karamihan, yung mga tuk-tuk, yung literal na three wheels talaga siya. Not necessarily yung mga tricycle lang na kalimitang nakikita natin ng mga pampasero. Hindi lang yan, mga brother. For this code, the A1 can also refer to some four-wheeled vehicles na mas lighter na hindi siya ganun kabigat. And under driver's license code A1, may subcategory din yan. Yung L4 is pertaining dun sa mga normal na tricycle na pampasahero, yung motor tapos may sidecar. Yun. And then, not exceeding 50 kilometers per hour. Meron naman A1 L5. Ito naman yung mga three-wheel vehicles na ang max speed naman niya, 50 kilometers per hour. Tapos yung L6 at saka L7, ito naman yung mga four-wheeled vehicles pa rin. Pero meron lang siyang
Sa L6, 350 kg, tsaka yung L7, 550 kg na mass nung pinakasasakyan, and then not exceeding 45 kilometers per hour. So yung mga brother, so far na-cover natin yung motor kapag ikaw ay nagdadrive ng motor o kaya naman tricycle. Ngayon, punta naman tayo sa next driver's license code. Ito naman yung driver's license code B. This is more on mga passenger cars. Ito yung mga sasakyan na hanggang 8 pasahero at hindi nag-i-exceed ng 5,000 kilograms. Dito na ngayon papasok yung mga sedan, mga normal na 4-wheeled vehicles, ultimo yung mga SUV, dito na pasok yun. The same with the driver's license code A at saka A1, may subcategory pa rin to. Una is the M1. Ito yung maximum 8 seats na o kaya yun nga, yung hindi siya mag-exceed ng 5,000 kg. Yun yung pinaka-basic. Kung yung sasakyan mo pang family, yung mga sedan, mga 7-seater, mga ganun lang, katulad ng mga SUVs, crossovers, dapat nasa driver's license code B ka with category M1. Pero kung gusto mo naman magmaneho ng mas higit pa sa 8 pasaherong isasakay mo, katulad ng mga passenger van like the mga Hi-Ace, yung mga Ford Transit, yung mga pangmaramihan talaga, pati yung mga popular, yung mga jeepney natin, obviously more than 8 yan, ibang category na yun, ibang subcategory na yun. Dapat yan naman magfo-fall into driver's license code B1, subcategory M2. Iba yung M1 sa M2. M1, 8 or less. M2, mas higit sa 8. Gets nyo mga brother? Pero yung timbang pa rin nung pinakasasakyan, nung pinaka-vehicle is still not more than 5,000 kilograms. Ang driver's license code B2 naman this is more on the 4-wheel pero more on cargo, transporting goods na. So ito na yung mga Suzuki Carry, yung mga L300, yan na yun. So hindi lang pasahero, may mga literal, may mga pwede mo nang sakyan ng mga iba't ibang mga cargo. Dapat meron kang driver's license code B2. So under the driver's license code B2, meron niyang category na N1 na dapat ang maximum capacity is not exceeding 3,500 kilograms. So sa driver's license code B2, meron niyang subcategory na N1 na yun nga ginagamit sa mga panghakot ng mga goods na hindi dapat mag-exceed ng 3,500 kilograms. Pagdating naman sa driver's license code C, ito konti na lang sa atin, yung mga may kailangan nito. Kasi ito na yung mga talagang malalaking mga truck, katulad ng mga garbage truck, container trucks, even yung mga pambombero. Yan yung mga iba't ibang example niyan. May kanya-kanyang code din yan. Pero for the purposes of this video, hindi ko na iisa-isahin kasi limited lang naman sa atin ang mga nakakakuha ng ganyang tipo ng lisensya. But just the same, meron pa rin yung subcategory. Magva-vary na lang yan sa weight ng pinakasasakyan. Kung gaano kalaki, gaano kaliit. Under this category, yung minamaneho mo. Ang next category naman natin is the driver's license code letter D for dog. Ito naman yung mga passenger bus na, bus. So ito yung driver's license code na kailangan mo kapag ikaw ay magmamaneho ng bus driver. Meron din tayong tinatawag na driver's license code BE. Ito medyo tricky to mga brother. Ito yung mga sasakyan na merong permanent or semi-permanent na mga pivot joints. Ano yung mga pivot joints? Alam mo yung sasakyan mo? Tapos nilagyan mo ng trailer, halimbawa panghakot ng motor, panghakot ng kabayo. May mga nakita akong ganun Yung kinakabit halimbawa dun sa pick-up. Yan. Hindi porke meron ka ng driver's license na pick-up yung sasakyan mo. Okay, SUV na lang. Pasok dun sa SUV yung driver's license code mo. Okay, pwede mong imaneho yung SUV mo kasi meron kang B na driver's license code. Pero pag nilagyan mo na yung trailer, bibit-bitin mo yung jet ski mo. Wow, yaman. Di ba? Yung private boat mo, yung yate mo, o kaya yung mga big bike na iba, yung nilalagyan literal ng trailer na may sarili din niyang gulong, dapat yan, ang license code mo, BE. Because there's a specific skill na kailangan ng driver para makapagmaneho ka ng ganyan. Lalo na pag mga magbabaking, kapag liliko, yan kailangan yan. So again, hindi porke meron ka ng driver's license for kotse, kakabitan mo lang naman ng trailer, pasok na yun. Hindi. Kailangan iba pa yun. Dapat may iba ka pang driver's license code doon. Yun na nga yung BE. At yung mga CE naman, ito yung mga literal na mga heavy articulated vehicle, yung mga sobrang bibigat na talaga. Yung isang category niyan or subcategory niyan is less than 10,000 kilograms at yung mas mataas pa, obviously, 10,000 kilograms. So, ilang mga example niyan is yung mga semi-trailer trucks. Yan, yung mga articulated buses. Yung mga nagbe-bend
para mag-increase yung capacity. Basta yung mga sobrang laking sasakyan na yan with more or less may mga connecting joints. Ganun siya. So yun yung mga driver's license codes na meron tayo mga brother. Ngayon, when it comes to the restriction code, sinabi na natin kanina, baka magito tayo. Restriction code 1, 2 ako Bakit wala na yan sa driver's license code ngayon? So para hindi tayo magito, eto, mabigisan lang to Ang restriction code 1, ang katumbas niyan ngayon is driver's license code A, A1. Ang restriction code number 2, dati, it is equivalent to driver's license code B, B1, at saka B2. Ang restriction code D, ito naman is equivalent to the driver's license code C at saka D. Ito yung may mga manual transmission. Tapos yung restriction code 4, ito naman is equivalent to driver's license code B, B1, B2 with automatic transmission. And so on and so forth. Siguro, marami kasi ito mga brother. Mga sample lang ngayon. Iiwan ko na lang yung link sa description at saka sa comment section sa baba kasi baka mabore na kayo masyado. Basta, ang lesson learned natin dito is you have to check your driver's license code. Hindi porke may lisensya ka na is you can just feel free to drive a motorcycle ngayon. Bukas hiram ako ng kotse, bukas hiram ako ng ako na magpepresenta magmaneho sa field trip namin, na bus naman pala. Hindi ganon. Kailangan bago ka magmaneho, alam mo yung driver's license code that you are allowed to do so. Tapos, if kailangan mo naman magpadagdag ng mga restriction code dahil gagamitin mo pang personal o kaya naman gagamitin mo sa trabaho, may ibang proseso naman yun. I-comment mo na lang update restriction code sa baba para malaman namin kung isa yan sa mga unahin natin na mag-feature sa video natin sa mga susunod natin na contents para sa inyo. So yun yung video natin para sa mga mga brother. Again, para hindi ka magpuhuli sa mga ganitong updates, news, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till your next checkpoint series mga brad. Salut!